parang may dumating lang na opportunity sa'yo na biglaan na gano'n. Hindi ka naman nag-apply. Minsan naman Wala kung ka gusto mo talagang maging safety officer abroad, ang number one nga talaga na hinahanap yung is magkano ang salary diyan ng safety nagre-range? Halimbawa as a beginner as safety. kung wala kang patience, hindi ka marami kang magiging kaaway. Tsaka hindi ka yung development mo sa sarili mo. Short introduction. Sino ba si Sir Josh? Ako nga pala si Josh. Josh yung tawag nila sa akin. So, simula nung nag-start ako na maging safety sa Dubai since malakas ano pa yun kasagsagan pa ng safety noon. So 2012 ako nag-start. O bali hanggang 2006 yun hanggang 2012. Sa isang Pilipino rin ang nag-ano sa akin nag nagpursige na mag-aral ng safety. Mayroon akong tatlong anak at three daughters. Uh, Before kasama ko sila sa Middle East tapos nagkahiwalay kami rito nung papunta akong Europe. Pero hopefully makakasama ko rin sila rito sooner. Um, 14, Bali 2006 pa kayo safety, sir? 2006 ako safety. Sa Dubai ka nag-start ng safety o sa Pinas ka nag-start? Sa Dubai. Sa Dubai na. Sa Dubai na. So yung kinuha mong training na, international training na agad. IGC ako sa Nibosh. Project ko is mga substation. Nagtatrabaho ako noon sa Transco sa Abu Dhabi. Tapos after noon, nalipat ako ng Qatar. Sa Karama naman yung mga project namin, substation. Kami yung bumuo ng addendum package ng Newport project. Um, ano kami noon sa main contractor ako ng ng Karama. LNT. LND. LNT. Paano ka lumipat ng Dubai to Qatar, sir? Tumalon ka lang o nanggaling Na-hire ka ako. ulit sa Pilipinas? Hindi, from Dubai, na-hire ako ng LNT. Diyan ako sa Dubai pa rin ako na interview. Tapos pinadala nila ako doon sa Qatar. Tapos yun. Okay. Oo. Tapos Ilan taong ka dito pagdating sa Qatar, sir? 2013 hanggang 2017. 13 to 17 dito sa Qatar. Hmm. Tapos 2017, bumalik ka ng Pilipinas? Bumalik ako ng Pilipinas isang taon, tapos bumalik ulit ako ng Dubai. Okay. Tapos ang ano ko noon, ang nangyari sa akin, naabutan ako ng recession sa Mm. Dubai. Sorry, ng COVID. Isang taon na 2009, 2019 ba yung COVID o 18? 2019 hanggang 2020. 2021 ako 2019 end of the year, October yun eh. Tapos isang taon, 2021 doon nag-start ulit ako magtrabaho as a safety manager na ako ng fit out. Tapos Sa 3 years Dubai, ako sir. doon. Sa Dubai. Sa Dubai. Tapos 2000. 2000 ano yun, 2021. Mm. Tapos hanggang 2024 ng October kasi hindi naman ako nag-apply papuntang Ireland. Swerte ko nga kasi nga ang daming nag-apply papuntang Europe. Gumagastos ng marami. Tama, Eh, oo. ako hindi ako nag-apply, hindi ako nag-apply tapos nakita lang ako na medyo ano pa nga yung doubt pa nga ako noon kasi hindi ako nag-apply. Akala ko scam. Yung recruiter tatlong beses na nag-email sa akin. Tapos nagsisend din siya sa akin ng invitation sa LinkedIn. Tapos tinanong niya sa akin kung interesado ako, hindi ko siya pinapansin. Tapos parang naawa na lang ako eh. Sabi ko, okay, I'm interested. Sabi ko gano'n. Tapos sabi niya, may binigay siya sa aking email address. Send mo yung email mo rito, sabi niya. Send your email, send your CV. Tapos sinend ko yung CV. Wala lang, baliwala lang kasi nga hindi naman ako nag-a-apply. Kasi okay Bali, naman. kinontak ka through email, sir, o message ka sa LinkedIn? Through email at saka LinkedIn.
Through email at LinkedIn. So tingin mo sa LinkedIn ka nahanap nung ano, Sa LinkedIn nung niya ako HR? mahanap. Oo, sa LinkedIn niya ako makikita. Ano yun, Tapos, parang agency sa Ireland o direct company siya na naghahanap ng tao? kasi dito sa Ireland, hindi ka makakapunta nang wala magpa-process sa iyo ng papers. Kasi yung nag-message sa akin, ano siya talaga siya na legit siya talaga na agency na nagpapaalis ng mga, ayun nga, yung mga skilled at saka yung mga ano, nangangailangan ng tao. Basta Hmm. once na yung company, kasi dito sa Ireland, kailangan mo nang i-public muna i-publish muna nila ng 1 year yung trabaho Hmm. bago sila makapag-hire ng international. Okay, pagka wala silang mahanap, saka sila, yun yung Oo. option nila. Maghanap sila Oo. sa labas. Mm. Ayun kasi yung sa DET kasi sa Department of Trade Industries, yun yung requirements nila bago ka makapag-hire outside the country. Paano yung naging interview process mo, sir, dun sa papunta ng Ireland na ano mo na i-schedule ka nila for interview? Ano, paano naging process nung... Ayun, ayun nga, yung sabi sa akin, send mo yung email mo, yung resume ko, yung CV. Sinend ko naman, hindi ko na siya talaga ina-expect eh. After a month, nag-pop up na lang sa WhatsApp ko, interview ko na. Aba, Eh, hindi ko, dahil nga wala akong ano, sabi sa akin, anong oras mo gusto? Sabi ko, 1 o'clock, gumanon na lang ako, 1 o'clock. Pero yung 1 o'clock na yun, wala, gusto kong pa matulog, ganun ba. Eh, oo. Saturday yun eh, Saturday, 1 o'clock. 10 a.m. kasi rito sa Ireland yun. Bali, summer kasi yun eh. Hmm. Di, wala, parang 11, ano eh, 12:59 yata ako nag-join, tapos pawisan pa ako. Kasi nga, nagbubuting-ting ako dyan sa ano, kasi nakatira ako sa Dubai, sa villa. Tapos, naggagawa pa ako, kumpuni pa ako ng kung ano-ano. Tapos, Extra, mga extra ba? mini-message ako ng agency. Sabi sa akin, interview mo na, nasaan ka na, inintay ka. Sabi ko, Oo. sige. Dahil nga parang naawa ulit ako, punta ulit ako doon sa laptop, open ako. Tapos, kausap ko yung director, yun nga, si boss ko, yung si Peter. Ang tinanong lang niya sa akin, ano lang, very minor na tanong lang. Anong ginagawa ko? Hmm. Willing ka pa magtrabaho sa putikan? Kasi ano kami, Oo. sa quarry at saka mining kami, at saka laging umuulan dito, talagang talagang maputik. Sabi ko, Ay, okay. yun ang industry mo ngayon. Pero nung nasa Dubai ka, sa mga power lines ka. Infrastructure, oil and gas. Infrastructure tsaka oil and gas ako. Tsaka power. Anong tingin mo, sir, yung bakit ikaw yung napili nila? I-screen ba nila yung LinkedIn o may iba pang option, may iba pang mga candidates na kasabay mo in interview? Meron akong kasabay na candidates, 4 kami. Yung Oo. isa South African, yung Hmm. isa Indian, tapos yung isa ano, UK yata siya, British or ganun, something na ganun. Oo. Kasi very transparent naman yung sagot, yung tanong ko sa kanya. Yung sagot niya tanong niya sa akin, transparent lang yung sagot ko. Parang ano siya, parang ang tanong niya lang sa akin, kung willing ba akong magtrabaho sa putikan nga, tapos kung ilang oras ka nag-inspection, tapos kasi marami na akong ano eh, ang industry kasi nila sa mga equipments, parang yun siguro yung naging edge ko sa mga ano. Kasi sa inspection, marunong ako mag-inspect. Marunong din ako mag-drive ng heavy equipment. Kaya kasi sa certification dati ng OSEC, medyo Na-involve ka sa mga third party certification ng mga equipments. tsaka kasi 'di ba kapag ka nasa construction nga naman, ang unang-unang hahanapin mo lalo na kapag ka Oo. may equipments, third party. Oo. Siyempre, parang 'yun yung mga key points na ano sa'yo. Tama. Oo. Oh, Tapos eh minsan tinitingnan lang natin yung validity, ano, hindi natin alam yung mga key points na nandoon. Ang may alam lang yung mga specialist na tao. ngayon marami kang sa isang equipment, kailangan marami kang ma-inspection.
Medyo, ayun Bali nga. nung interview kayo, sir, apat kayong sabay-sabay o magkakaiba kayo? Hindi, Na, magkakaiba kami ng oras. Huling-huli ako kasi wala nga akong parang ayaw ko talaga. Kaso nga lang talaga kung, ayun nga, kung para sa'yo talaga. parang may dumating lang na opportunity sa'yo na biglaan na gano'n. Hindi ka naman nag-apply. Wala ka ding Hindi ako interest nag-apply. pumunta Never ako nag-apply. Hindi ng ako US. nag-apply talaga. Ba, okay, sir, ah. So, kailan ka dumating dyan sa Ireland, sir? October 2024. So 2 years ka na sa Ireland. 2 years na ako. Magto 2 years na. Sa awa ng Diyos. Ba, malapit na. Baka mamaya, iba na yung pasaporte natin. Meron ba tayong ano dyan, citizenship na yung... Oo, kasi dito, yung ano nila, yung category nila nahati sa dalawa. Oo. Yung tinatawag na critical skills at saka yung general work permit. Yung Mm. mga critical skills, maghihintay lang sila ng 2 years, pwede na sila mag-apply ng citizenship or stamp for or direct naturalization na. Yung sa kategory ko naman, general work permit, kailangan ko muna mag-spend ng 5 years bago ako maging naturalization. After mo mabuno yung 5 years, pwede ka na mag-apply for citizenship. Oo. Kasi first na work permit mo is 2 years. Tapos yung second work permit mo is 3 years. So after nun, wala ka ng work permit, pwede ka nang magtayo ng sarili mong business or pwede ka nang pumasok ng kahit na anong trabaho. Malapit na eh. 3 taon na lang, sir, ah. Oo, kunting ano na lang. Oo. Nandiyan na lahat ng ano mo, pamilya mo. Paano yung naging adjustment mo pagdating sa culture? Na culture siya ka ba pagdating mo dyan sa Ireland from Dubai to Europe? And siguro yung pinaka-edge ng Pilipino, marunong makisama ba. Siyempre, naging ano na tayo, hindi naman tayo baguhan sa abroad. Kumbaga, dyan sa Dubai, sa Middle East, marami tayong nakakasalamuhan na iba-ibang lahi, di ba? British, mga puti, American. So, yung ano lang talaga nila rito, talagang mababait sila. Hindi sila mahirap pakisamahan. Hindi ka masyadong mag-a-adjust. Yung weather lang talaga. Talaga, so para sa iyo ang mas challenging is yung mga Arab kaysa sa Mas challenging dyan. Kasi mas maraming nationality kang makakasalamuha dito. Dyan sa Middle East, compare dito. Dito sa Ireland naman, konti lang. Especially sa field namin, mostly Filipino at saka Irish lang yung nagtatrabaho. Kasi ang isang company dito kailangan 70% Irish. okay, mataas ang percentage ano. More on paperworks dito. Kapag ka na-aksidente, paperworks, tsaka ano ka agad, solicitor. Kumbaga yung solicitor kasi yun yung mga attorney. Kakasuhan ka kaagad. Kaya more on paperworks dito. Kaya medyo mabigat din yung yung pagiging safety kasi lahat sa'yo nakaano yung parang nakapokus ka na lang sa paperworks. Kasi yung mga tao rito, syempre, pagka lokal nila rito, parang, syempre, yung kulay natin, syempre, hindi naman Oo. sila basta susunod. Tayo lang Pilipino na to, di ba? Parang tumataas din yung Oo. kilay nila, di ba? Tama, Eh, tama naman. ang kagandahan lang dito, nakakapag-voice out ka. Talagang kapag safety ka talaga. At saka lahat ang kagandahan, sa company ko kasi mababait sila. Hmm. Lahat ng training, kumbaga lahat ng training na Class A na training, talagang kapag sinabi ko, kukunin ko, bibigay nila. Kaya talaga, Oo, talagang grabe talaga yung kumpanya, napakabait. Kaya maswerte na lang ako rito. ano pa Ah, yung mga scope mo, pwede mo ba i-share yung scope mo na yung trabaho? Kasi sa ah, Dubai, sa mm, Qatar, sa Pilipinas, alam mo may iba't ibang task yung safety. ah. Para naging curious lang kung ano ba yung task diyan sa Ireland. Malaki ba yung pagkakaiba kumpara sa Middle East or sa Pilipinas as safety? Um, yung ginagawa ko rito in terms yung sa scope ko rito, medyo mas malawak lang yung nagagawa ko kasi ano to parang
lahat ng yung scope ng isang company binigay ko sa kanila. Kumbaga pagdating sa development ng ISO, development ng HSE manual, procedures, tapos internal audit, inspection ng equipment, fire extinguisher, almost lahat training. Ako lahat ng gumagawa, pati forklift training operator, instructor, lahat kasi medyo kinuha ko rito pero mas magandang ano ba, mas maganda yung linya. Kumbaga lahat ng field alam ko. Yun lang yung sa akin dito naging edge ko rito tsaka yun yung ginagawa ko compare sa Middle East. Um, More on talagang task specific lang talaga doon eh. Kumbaga kung safety manager ka, more on documentation reporting. Tapos pagka HSE officer, 'di ba naka-divide kasi siya is HSE officer, safety officer, inspector, superintendent, may kanya-kanyang linya. Dito sa company namin, although na mag-isa kasi lang ako rito na health and safety. Hawak ko rin siya kasi siya yung quality rito. Uh, Testing ng materials at saka ano. Pero medyo mas lumawak, kinuha ko lang siya para lumaki ba yung ano, yung knowledge at saka yung mga experience. So parang parang all around ka na sir dyan, ano? Kasi kagaya nga na nabanggit mo na dito merong training department, alam mo naman, merong audit team, merong inspection team, may investigation team. Diyan yung task mo is parang total package ba? Oo, overall, Wala lang. overall. Sa meron akong tanong about hindi naman na without sharing the exact figure, magkano ang salary dyan ng safety nagre-range? Halimbawa as a beginner, as safety, magkano yung salary range dyan? Actually, yung mga beginner, depende kasi. Yung mga beginner dito, nakikita ko sila as per as per market. Nagre-range sila ng 44,000 euro to 76,000 euro a year. Per year. Oo. Magkano yun sa peso per month? Kasi mahihina kami sa math eh. Ano lang din, ano lang din, siguro mga 3, 3M, ganun, 3M siguro a Sa year. isang taon, 3M. Ang hirap divide 12. Ilan yun? Nasa 200K ba per month? Pagka Oo ganon, ba? ayun, sa mga beginner na pupunta, sa mga beginner na ayun yung ano. Ano yung Kasi kasama na yung housing mo, transportation mo is all kasama na yun doon. Parang total package na siya. hindi. Kasi sa akin kasi, syempre, di ba, nasanay tayong kapag ka-safety ka sa binibigay lahat sa'yo, bahay, Tama, sasakyan, tama. di ba? Syempre, yun yung unang-una nating Depende kasi depende sa interview mo kung ano yung kailangan mong, yung package mo na gusto mo. Syempre, mayroon kang right to demand kasi Hmm. sila yung may kailangan, hindi yung ikaw yung may kailangan. Ayun yung edge ng may trabaho ka kaysa sa wala. Oo, oo. Saka iba pati yung sahuran talaga. 200 to 300K sa Ireland, mga baguhang safety yung mga Oo. kumbaga starting ng salary. Maganda lang kasi rito sa Europe kasi ayun nga, pwede kang maging citizen. Mm. Tapos, pwede ka, pagkatapos mo ng maging citizen, pwede kang bumalik sa Middle East. Kasi kung sahuran lang, mas malaki sa Middle East. Mm. Mm. Kasi una-una, wala kang tax. Maganda lang ang benefits mo rito after mo mag-retire. Tsaka mapuntahan mo lang yung Europe ng ano lang. Pagdating sa skill cell, ano yung tingin mo na most valuable na makakatulong para mag-succeed tayo maging safety internationally, especially dyan sa UK, sa Europe? Baguhan o sa mga dati ng safety? Kasi dalawa siya, 'di ba? Sa mga baguhan, kailangan makakuha muna sila ng training certificates. First of all, kung international, talagang nibos IGC. Di ba? Yun yung Sa UK, ang standard bago ka ma-process sa immigration, level 3 talaga. Yung mga level 3, yun yung mga nibos IGC. So ang requirement sa UK kung mag-apply ka ng safety is ni Bosch. Level 3, oh. Level 3 Yung sa kanila yun dito. yung IGC, pag may IGC ka, may Yun, chance ka na matanggap diyan. oo. Yun. May chance ka na matanggap.
Pagdating Very sa pagdating sa skills, sir, ano yung tingin mo na napakahalaga dapat meron ka? in terms of health and safety or Professionally, personally, at saka sa safety. syempre sa akin ang parang pinaka sa tingin ko lahat covered niya lahat is yung patience. Patience talaga. Ayun dapat yung ano mo matutunan mo yung pasensyoso. Sa mga tao na Lahat, nakatrabaho mo, sir. lahat. Oo. Kasi talagang kung ang patience mo mahaba, ayun talaga yung parang ano mo na siya, tools mo na siya, skills mo na siya na parang kasi marami kang makakasalamuhan na hindi ka, alam mo yon, hindi hindi lahat pabor sa lahat hindi naman Mm. magugustuhan ka. Kaya yung pasensya mo, yun yung patience talaga. Yung sa pagdating naman sa skills ng ano mo, sa skills mo, kailangan marunong ka lang, sa proficient ka lang sa mga basic computers. Yun ang kailangan lalo na pagdating sa safety, especially kapag reporting, di ba? Lalo na yung Pagdat ano, Sige, sir, iyan mo. lalo na yung AI. Yung mga mo, syempre kailangan matutunan natin yun para Oo, sana makatulong yung course na ano natin, na in-offer natin. yun yung mare-recommend natin, yung number one. Kasi Salamat. ngayon, technology na ngayon kaya kailangan makasabay ka sa AI kasi halos ng isang Oo, reporting lang naman talaga, kailangan mo lang AI, ChatGPT, okay na yun. oo. Tama. At actually, yung may mga ibang AI na pwede mo na siyang integrate. Kagaya ng meeting, sir. Meron akong nakita na sa meeting. Kung nag-Zoom meeting kayo, meron pang ibang application na same as Zoom. Pero yung mga pinag-uusapan na kagaya natin, isa-summarize niya, plus kung ano yung kailangan mong information, may bibigyan niya sa'yo. Hindi mo na kailangan i-recall pa yung video na ano ba pinag-usapan natin. Magki-create na siya ng minutes. Hmm. Oo, kaya maganda talaga yung AI. Kung halimbawa, mag-a-apply ako from dito, yung mga nasa Middle East na sa Saudi, sa Qatar, sa Dubai, na mag-apply dyan sa Ireland, paano yung advice na may bibigay mo? Pwede ba kami mag-apply through LinkedIn o dapat may connection kami dyan o may ibang pathway? Kagaya ng iba, nag-student papunta ng Canada para gusto talagang i-pursue yung career nila as safety sa Europe or sa Amerika. Ano ba yung mga pathway na pwedeng gawin ng isang safety na Pilipino na nandito sa Middle East? Kasi sa Pilipinas, alam mo naman natin medyo challenging talaga. Oh, yung kasi dito kapag kunyari nabisahan ka nga as a safety officer, hindi ka pwedeng pumasok sa ibang job kundi sa safety ka lang talaga. Kaya medyo mahirap. After 5 years mo, yun, saka ka palang makapagtalon. Pero kung gusto talaga mag-apply papunta rito sa Europe, eh hindi ko masyado siyang maano technically advice kung mag-a-apply ka ng as a safety officer kasi kailangan muna nilang ibigay yung 1 year ng company bago sila makapag-hire ng safety officer. Mostly kasi hindi sila nagbibigay ng sponsorship outside the country. Ayun yung ano. Pero hindi ko siya alam kung sa akin lang siguro yung pagkakataon lang sa akin na ano is parang napaka once in a blue moon lang na mag-hire sila ng health and safety outside. Kaya kung makikita mo siya, halos walang safety na Pilipino rito kapag kayong sa training. Minsan ako lang mag-isa talagang Pilipino talagang wala. Walang ano. Pero ang ma-advise ko lang siguro para makapunta sila rito katulad sa akin, update silang sila ng update sa LinkedIn. Update lang nila kahit may trabaho ka, kahit maganda pa yung trabaho mo kung talagang porsigido ka talaga sa ibang sa Europe mag-apply, i-try mo nang i-try ipasa, i-submit mo sa company, direct company. Apply ka sa website, tapos update mo lang yung mga certificate mo, mga trainings mo. Kasi the more na mas marami kang training certificate, mas marami kang may offer sa sa company. Unlike kung kahit kung maganda na kasi yung trabaho mo, yung iba kasi tumitigil na sa pag-aaral. Kaya nga sabi nila sa health and safety, continuous learning 'yan. Hanggang ngayon ako nag-aaral pa rin ako para alam mo 'yun, hindi tayo mahuli ba. Meron pa rin tayong panlaban sa mga ibang lahi.
Tama, tama. So, napakahalaga nung continuous learning. Mm. Ano pa lang mga ano yun dyan? May mga international certification or guidelines na pinapollow dyan sa ano? O may ISO din ba kayo? O Dito ang standard namin dito NSAI. NS? NSAI. NSAI. NSI. Mm. Yun ang pinaka ano nila, sinusundan. Oo. Meron din ng Pero ISO sir, yung 45,000 o meron din sila, meron din. Tapos ano naman kami sa HSA naman, yung authority. ano yung pinaka main hazard niya? Yung kanina sa balikan natin yung ano, dalawang tanong na lang. Yung pinaka yung mga hazard na encounter mo diyan sa sa industry na pinagtatrabaho mo. Yung mga ang pinaka main hazard namin dito is yung mga equipment kasi mga heavy equipment kami. More on lahat ng syempre mga contact ng equipment, struct ng equipment. Sa mining nga kami at saka sa syempre excavation. Ah, malalaking hukay talaga, kumbaga parang crater kasi yung hukay namin talagang. Tapos kapag nagkakaroon naman kami ng blasting, syempre iba-iba, maraming. Last na ano na lang sir, anong advice mo sa mga Pilipino na nangangarap na mag-abroad, hindi lang sa Europe, sa Middle East, sa Canada? Ano yung may advice mo? Ma-advise ko syempre, continuous learning kung may pagkakataong mag-aral, mag-upgrade ng skills para hindi naiiwanan yung skills natin compared sa mga ibang lahi, especially sa mga puti. Syempre minsan kasi kapag yung nakita yung kulay natin, may discrimination ka agad. Pero Mm. kapag nakita nila na may alam ka, marunong ka, syempre hindi ka nila basta-bastang ma maapi ba. Kumbaga, hindi ka nila, 'di ba, inaano nila yung colonization dati na Mm. syempre hindi tayo makapag-utos sa puti eh. Ngayon Mm. baliktad na ang mundo ngayon. Pwede na tayo mag-utos sa puti. Yan. Tama, oh. Usually pag nakakuha sila ng trabaho dito is parang on the management position director, mga manager agad, wala kang makikita sa field normally. Pero ayun nga, yung pinaka-advice ko sa mga kabayan natin na gustong mag-abroad, ano mang field 'yun or kailangan continuous learning. Huwag kayong hihinto sa pag-aaral. Ah, ayun yung pinaka-edge natin. Kung kailangan marami kang alam na may offer sa company para alam mo yon kasi mas maganda yung qualification, mas mataas yung chance na ma-select ka. Oo, Ayun. tama, tama. Meron akong isang challenge sir. Kung halimbawa mag-start ka sa Pilipinas na safety kasi ikaw meron ka ng chance sa Dubai, meron Mm. ka nakilala na buksan sa iyo na meron palang ganitong profesyon, itong kuhanin mong training. Kung halimbawa sa Pilipinas ka mag-start, na ang goal mo is mag-abroad na Middle East, ano yung ma-advise mo at saka yung magiging diskarte mo? Kung mag-start ka ng zero sa Pilipinas, pero talagang mahirap yun, no? Kung Hmm. sa akin mo tatanungin. Talagang, pero kung nagtatrabaho ka, sabi nga nila, kung magpupursiki ka na magtrabaho abroad, kailangan mong pag-ipunan. Sa panahon ngayon, lalo na walang libre, no? Pagdating sa naman, kung gusto mo talagang maging safety officer abroad, ang number one nga talaga na hinahanap is ni Boss IGC. Or kapag wala ka pang certificate, kailangan mo munang mag-gather ng experience talaga. Kailangan mo pakabihasa kumbaga sa field mo. Kasi sa safety naman, marami ring industry. Meron sa oil and gas, meron sa construction, meron sa infrastructure. Ah, ayan, iba-iba ang line ng interview, 'di ba? Pagdating Hmm. sa oil and gas, pang oil and gas yung tanong sa greenfield. Tapos pagdating sa mga infrastructure, sa construction naman, horizontal and vertical, kailangan mong focus kung saan mo yung gusto mo, kung sa infrastructure ba, sa oil and gas ba. Bonus na lang yun kung lahat yun napasukan mo.
o kaya warehouse, 'di ba? Bonus na lang kung napasukan mo lahat 'yun. Talagang kung wala kang patience, marami kang magiging kaaway, tsaka hindi ka kung yung development mo sa sarili mo, personal development mabagal kapag wala kang pasensya. Yun. Thank you sir sa mga advice mo at sa mga sharing mo sa amin. Hmm. Thank you din. Hindi ko Thank you alam kung may so napulot kayong aral doon o wala. Madami, syempre, lalo na ako, madami ako natutunan. Oo. Ayun lang yun. Basta ano Thank you lang. sir ha. Thank Oo. you, maraming salamat. God bless, Chat-chat ano. lang. Chat-chat lang.